Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1115 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga malalaman natin? Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at hitang bell para maging updated sa mga parating na mga video. O paano, simulan na natin. Let's go! Magsisimula ang chapter dito sa Wano Country kung saan pinapanood din nila syempre ang mensahe ni Vegapunk. Andito sila Momonosuke, Kinemon, Shinobu at si Tama. Nang marinig nga ni Momo yung pangalan ni Joy Boy ay nagulat to dahil pirata daw pala dati si Joy Boy katulad ni Luffy. Narinig nga yun ni Kinemon at natanong niya na kilala daw pala yun ni Momo. Doon naman tayo sa kulungan sa G4 Naval Base. Makikita natin dito ang dati na nating nakilala. Siya yung gumagaya kay Luffy pagkatapos nung time skip at nag-reunion yung Straw Hat sa Sabaw D. Ito nga si Demaro Black. Pero hindi na siya si Luffy. Ang ginagaya niya ngayon ay si Captain Kid. Ang kulit. Nag-react nga ang mga yun sa mensahe ni Vegapunk. Sabi nga nung isang kasama niya na sino daw ba yung Joy Boy na yun? Wala daw binatbat yun sa boss nila. Sabi naman itong si Demaro, napatay naman na daw yun, hayaan na nila. Sabi nung isa na yan daw yung boss nila, malakas at matapang. Sagot naman ni Demaro dito na oo naman daw, 1 million times nga daw siya na mas malakas doon kay Joy Toy. Sumabat naman yung isang kasama niya na Joy Boy daw, hindi Joy Toy. Ang kukulit ng mga to. Okay, ito na. Pagpapatuloy nga ni Vegapunk na syempre daw, gusto ng mga tao na malaman kung paano naging pirata si Joy Boy. Para maging klaro lang daw na iilan lang daw yung mga poneglyph na nabasa niya. Pero pag pinagsama-sama daw yung mga yon ay malalaman daw dito yung kasaysayan sa nangyaring matinding digmaan na naganap sa nakaraan. Nung panahon daw na yon, hinarap daw ni Joy Boy ang isang kalaban. Organisasyon daw ito na ngayon ay kilala bilang World Government. Bigla naman napatanong yung ibang Marines na di ba sila daw yon? Pero sabi nung isa na kasi nga daw pirata si Joy Boy. Sabi pa ni Vegapunk na noon daw ay itong mga kasali sa gera ay mga magkakampi at binubuo nga daw ng 20 Kingdom. Itong pagkakasama-sama ng mga kaharian ay mukhang tanging paraan para kalabanin at kuhanin yung mga kung anong meron si Joy Boy. Hindi pa nga din daw niya alam kung ano talaga yung pinag-ugatan nung paglalaban ng mga yon. Hindi nga daw siya basta-basta maninisi. Ito lang daw ang masasabi ni Vegapunk para doon. Yung gera na nangyari daw ay sagupaan daw yon ng dalawang type ng ideolohiya. Habang patuloy nga yung mensahe ay sila Luffy, Dory at Brogy ay tumatakbo pa din palayo kay Saint Warcury at itong Gorosei na to ay sumisigaw kay Vegapunk. Si Saint Mars naman ay galit na galit din at nagpakawala nga ito ng malakas na Conqueror Saki na nagpatulog sa mga Denden Mushi. Nasabi nga daw ni Vegapunk kanina na si Joy Boy ay galing sa napaka-advance at pambihirang kaharian. Sa sobrang advance nga daw nung kaharian ay hindi nga daw kapanipaniwala na nung 900 years ago pa daw yun. Yung mga armas nga daw na nanggaling sa panahon na yon ay masyadong advance at hindi pa naaabot ng science ngayon. Kahit itong si Vegapunk na genius na ay hindi pa rin nga daw niya magawa yung ganun. At dito na nga daw lalabas yung problema. Habang nagaganap yung mensahe ay nakikinig itong sila Carrot, Wanda at ibang mga musketeers sa show. Pati na din si Sunisha. Pati nga si Paxi dito ay nakikinig din. Puro kalokohan pa din tong tao na to. Dito naman tayo sa mga bida natin. Pinapamadali na nga ni Edison dito sila Nami para nga makaalis na dahil yung mga Marines ay pinalilibutan na nila yung barko ng mga Giant. Sinabihan nga nito si Stacy na sumunod na doon dahil hindi nga daw niya mapapatawad to pag nahuli sila ng mga Marines. Sabi naman ni Stacy na magandang balita daw yung narinig niya. Nag-aalala nga daw siya dahil baka pag nahuli nga daw yung mga bida natin ay hindi daw siya patatawarin ni Vegapunk. Sabi naman ni Edison na sumunod na daw siya doon, bilisan niya. Sabi naman ni Stacy na hindi nga daw niya alam ang gagawin niya sa sarili niya. Nagtaka naman si Edison dito kay Stacy. Sabi pa nito na ngayon nga daw ay wala na si Vegapunk ay paano pa daw siya mabubuhay. Wala na daw siyang purpose sa mundo. Nalungkot nga dito si Kaku sa sinabi ni Stacy. Lipat tayo, nilalabanan pa din nila Bonnie, Sanji, Frankie at nila Oimo at Kashi itong si Saint Nusjuro. Napakalakas talaga ng Gorosei na to. 5 na yung lumalaban sa kanya. Sinabi nga nung dalawang Giant na wag nga daw nilang paggagamitan ng espada yung Gorosei dahil kahit ano nga daw kayang hiwain ito. Bigla ngang bumunot itong si Saint Nusjuro at pinunterian niya si Bonnie. Buti na lang andun si Frankie at hinila nga nito si Bonnie para hindi matamaan ng atake ng Gorosei. Bigla nga din bumalik sa dati si Bonnie. Lumiit ito at yung atake ni Saint Nusjuro ay nahiwa nga nito yung unahan na bahagi ng barko ng mga Giant. Sinabi nga ni Bonnie na hindi nga daw niya kayang tumagal sa distorted future niya. Itong Gorosei ay galit na galit din at tumalon nga ito ng mataas papunta doon sa Labo Face at naramdaman nga niya na maraming buhay doon sa bahagi ng Labo Face kaya hiniwa niya yon at ito yung nangyari. Hiwa sa gitna yung Labo Face. Tingnan nyo kung gaano kalaki yan. Parang mas malaki pa yan sa atake na ginawa ni Mihawk. Malakas din talaga tong Gorosei na to. Nang mahiwa na yung Labo Face ay sakto nasama yung mga nakakulong na CP0 agent at itong mga Seraphim. Kaya makakawala tong mga to. Ang palagay ko nga dito itong mga Seraphim kakampihan kay Bonnie. Bakit? Kasi si Bonnie siya ang pinakamatapang
mataas na nag-uutos ngayon sa mga nagawa ni Vegapunk. Kaya kasama doon itong mga Seraphim. Naku po, masaya yan. Pagpapatuloy pa ng mensahe, sabi pa ni Vegapunk na natapos daw yung Void Century sa pagkatalo nitong si Joy Boy. Pero pagkatapos daw noon ay meron daw napakatinding kapalit ang nangyari. Yung paggising sa ancient conflict na yon ay kinatakutan ng buong mundo. At yung sugat na naiwan noon ay hindi pa nga daw nawawala hanggang ngayon. Alam daw ng lahat na ang maglakbay sa iba't ibang isla ay napakahirap dahil nga daw yung dagat ay madalas mabagsek ang mga alon. Ilan nga daw sa mga tao ay nakokontento na lang doon sa lugar na kinalakihan nila na hindi na nga daw naka-experience ng ibang mga kultura na common na nga lang daw na alam ng mga tao ngayon. Pero hindi daw dati ganon. 1,000 years ago, meron daw napakalalang ecological disaster ang nangyari ng Void Century at yung ancient world nga daw ay nilamon ng dagat. Sila nga daw ay nakatira sa itaas na bahagi nung dating mundo na yon. Mga malalawak na kontinente nga daw ang mga ito. Isang mundo nga daw na natutulog at nakatago sa kailaliman ng dagat. Nagulat nga ang ilan sa mga nakikinig, lalo na itong Revolutionary Army. Sila Ivankov, Morley, si Sabo at syempre si Dragon. Sabi pa ni Vegapunk na alam daw niya na mahirap paniwalaan pero sa totoo lang daw ay may mga kontinente daw talaga na nagkalat nun. Yung nangyari na yun sa mundo ay dito na din daw napatunayan kung paano naitago ang isang mahabang kasaysayan. At yung nasabi nga daw niya ay talagang di ka panipaniwala pero kung pagsasamahin daw lahat ng mga konklusyon at mga data points ay makalipas lang daw ang mahigit kumulang isang siglo ay yung taas nga daw ng tubig ay posibleng umabot ng 200 meters. Pagkasabi ni Vegapunk noon ay nagulat nga yung mga Marines, 200 meters daw, yung taas daw ng isang warship ay 60 meters lang. Kaya pala lumubog daw yung dating mundo. Sinaway nga ng isang Marine yung ibang Marines na wag nga daw maniwala kay Vegapunk. Kailangan nga daw nilang iligtas yung mga Seraphim at mga Cyberpol na nahulog doon sa Labo Phase. Sa Sakura Kingdom naman na itong si Dalton na patanong kung totoo daw ba yon. Si Dr. Koreha naman ay natawa lang at nasabi na talagang may nangyayari pa din daw na interesting sa mundo ngayon. Sabi pa ni Vegapunk na doon na daw lalabas yung tanong na paano at bakit nagkaroon ng ganong pagbaha. Malamang daw na ang unang papasok sa isipan ng mga tao ay isang natural disaster daw ang gumawa. Kaso lang ito lang daw ang masasabi ni Vegapunk para doon. Hindi daw yun gawa ng kalikasan dahil man-made calamity daw yung nangyari. Madami na naman ang nagulat lalo na itong si Big News Morgans. Kaso tinakpan nga ni Bibi yung bibig nito. Sabi pa ni Vegapunk na kung gawa daw yon ng kalikasan ay malamang daw na may mga records para doon na pwedeng merong mga early warning signs para sa ilang siglo na dadaan dahil nga isang matinding pagsubok yon para sa mundo. Pero sa pagre-research nga daw ni Vegapunk sa meteorology, geology, ecology at atmospheric science ay nakumpirma daw niya na walang natural calamity. Ibig sabihin daw nun ang pinakakulo daw nito ay nasa paligid lang nila. At yung hinala daw niya na yon ay nakumpirma niya ilang araw lang ang nakakalipas. Nang i-analyze nga daw niya yung sea level ng mundo ngayon, mahirap man daw tanggapin pero yung nangyaring sakuna noong 800 years ago ay kagagawan daw ng mga ancient weapon technology na kayang palubugin ang buong mundo. At yung mga armas daw na yon ay nandun pa din daw sa mundo, nag-aantay na magamit ulit. Habang sinasabi ni Vegapunk yon ay napunta ang scene sa Pangaea Castle at itong si Im nga ay nakikinig lang. At ganun pa din, shadow pa din itong si Im. Pagpapatuloy pa ni Vegapunk na sa makatuwid daw ay yung matinding gera na winasak yung mundo noong panahon ng Void Century ay nagpapatuloy pa din hanggang ngayon. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter na naman at ang daming sinabi dito ni Vegapunk. Galit na galit nga itong mga Gorosei dahil nireveal ni Vegapunk na may mga kontinente pala dati at hindi mga isla. Nakakagulat yon. Sinabi din ito yung mga ancient weapon. Ano pa kaya ang mga mare-reveal? Abangan natin sa next chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!